Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa 2 Kings chapter 7 verses 1 and 2. Ang sabi po ng Bible, Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord, thus saith the Lord. Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Then the Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. Well, the title of our topic for this morning is Trust God. Napakahirap pagtiwalaan ang Diyos sa sitwasyon na parang ang nakikita natin parang wala pong magiging solusyon. Sila po ay nandoon sa situation na wala hong mapagkukunan ng kakainin. Kasi nga po sila ay under siege. Kumbaga, napapalibutan sila ng kawalan at ang sitwasyon po nila parang ang dating wala ho talagang mapagkukunan. Kaya nga kung titignan po natin mga kapatid, sabi po nung isa sa mga masasabi ho nating tauhan nitong hari, Behold, if the Lord would make windows in heaven, parang para sa kanya, ito lang ang tanging solusyon o paraan para mangyari na sila po ay makakain. Para ma-provide yung kanilang pangangailangan. So, imagine po ninyo, ito ho yung mga posibleng dahilan. The king's officers doubted the prophecy and his doubt was based on several faulty premises. Kasi nga, yun yung nakikita. Alam naman natin na ang paniniwala ng mga tao, ganito po yan, ang pananaw, to see is to believe. Kailangan makita muna nila na posibleng mangyari bago maniwala ang tao. Ganyan din naman tayo noon nung wala pa tayo sa Panginoon. Ang paniniwala natin, para mangyari yung mga bagay na imposible, makita natin na posibleng mangyari. Kumbaga, sabi ko nga, to see is to believe. Yan ho ang paniniwala at pananaw ng tao sa buhay. Pero mga kapatid, ano bang sinasabi ng Bible? Hayaan natin na ang Diyos ang siyang gumawa at pagtiwalaan natin yung magagawa ng Panginoon. Kaya nga, yung title ho natin nagtuturo sa atin na sa anumang sitwasyon, talagang atin pong pagtiwalaan ang Panginoon. So, ito ho yung mga posibleng dahilan. First, he doubted the power of God. If God willed it, He certainly could make windows in heaven and drop down food from the sky for the hungry, besieged city of Samaria. So parang ang nakikita niya lang, yun lang ang tanging paraan. Pero paano mangyayari yun? Nabubukas ang bintuan ng langit o kaya ang bintana ng kalangitan para ibuhos yung pagkain, para ihulog. Mga kapatid, hindi ba dati ginawa na yan ng Panginoon? Sa bayang Israel, pinaulan niya ng mana. Kumbaga, mula sa kawalan, mula sa disyerto, na wala hong pwedeng magpadala o pagdaanan ng pagkain, ang Diyos nag-provide. Yan ho yung kanilang unang tanong at ayan po yung unang dahilan kung bakit ito pong tanong na ito nabuo, saan manggagaling. Pangalawa, he doubted the creativity of God. In the mind of the king's officer, the way food could come to the city was from above because the city was surrounded by a hostile and besieging army. So wala talagang pagmumulan. Saan ka kukuha? Sinong magdadala? Sino ang magpre-prepare ng food? Saan kukuha ng resources? Wala, sapagkat napapalibutan sila, mga kapatid. And then number 3, he doubted the messenger of God, though the promise was admittedly hard to believe. The king's officer could have and should have believed it because it came from a man with an established track record of reliability. So, ibig sabihin, kung titignan natin mga kapatid, ito yung mga dahilan kung bakit mahirap paniwalaan yung sinasabi ni Prophet Elisha na ito ang gagawin ng Panginoon. Pero alam nyo mga kapatid, para magkaroon lang ho tayo ng idea sa kabuuan, sabi ng verse number 16, ito ho yung sabi ng talata, And the people went out and spoiled the tents of the Syrians, so a measure of fine flour was sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel, according to the word of the Lord. In verse number 17 to 18, sinabi ho ng Bible, dinitali yan, mangyayari yan, makikita niya, pero hindi niya makakain. So naganap at nangyari po yung sinabi ng salita ng Panginoon. So anong magandang gawin ho natin? Kung talagang tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon,
Ito ho yung mga bagay o paraan para makita ho ng Diyos na talagang tayo meron pong inilalagak na tiwala sa Kanya. Number 1, believe in God's Word. Kasi po sabi ng Bible in verse number 1, then Elisha said, "Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord." Mga kapatid, napakahalaga po ng statement na yan, ng phrase na yan. Yung sinabi po diyang, "Thus saith the Lord." Wala hong kapangyarihan ang salita ng sino man. Kung sino mang propeta yan, pastor, mangangaral, o kung sino pa mang nagtuturo o nagbabahagi ng salita ng Diyos, walang sa kanya ang may kapangyarihan. Walang sino man sa amin ang may kapangyarihan. Ang may kapangyarihan, yung salita po ng Panginoon. Kaya nga kapag sinabing, "Thus saith the Lord," mga kapatid, paniwalaan po natin. Paniwalaan natin kasi yan nanggaling po sa Panginoon. Hindi naman ito galing kay Prophet Elisha lang. Ang Diyos ang nagbigay ng mensahe kay Prophet Elisha para sabihin sa mga tao. Kaya nga ito po ay salita ng Diyos. Kung totoong tayo po, merong pananalig, kung talagang tayo po nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ito po ang dapat una nating matutunan. Pagtiwalaan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, "Hear ye the word of the Lord." Hindi ho pwedeng gamitin ni Elisha ito. Nasasabihin niyang salita ito ng Diyos pero ito'y galing lang pala sa kanyang puso. Mga kapatid, malaking kasalanan po yan sa harapan ng Diyos. Hindi kami pwedeng magturo ng salita ng Panginoon na galing lang pala sa amin. Ang tama po, yan ay dapat galing sa Biblia. Yan po ay dapat galing sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Or else, gumagawa kami ng kamalian sa harapan ng Panginoon. Ito po ay matatawag nating heresy. So, ibig sabihin, ito po ay hindi naman aral ng Diyos, ginagawa naming aral ng Panginoon. Ginagawa naming pagtuturo ng Diyos. Mga kapatid, hindi po yan magiging matagumpay. Kaya nga tignan po ninyo, kung ito'y hindi aral ng Diyos, bakit sa verse number 16 nangyari? Kung hindi po ito salita ng Panginoon at galing lang to kay Prophet Elisha, bakit nangyari? Bakit nagkatotoo yung sinabi ni Prophet Elisha na sinasabing, "Thus saith the Lord"? So sa madalit salita, sabi ko nga, nasa sitwasyon sila ng kawalan. Walang makitang pag-asa, walang mahanapan ng tulong, sila po ay bagsak, sila po ay kumbaga nandoon sa kahirapan at puno ng pagsubok at problema. Pero nung sinabi ni Prophet Elisha, "Thus saith the Lord," nangyari pa rin. So meaning, totoo na ito po'y salita ng Diyos. Kaya nga kapag kayo po ay nakabasa sa Biblia at tiyak niyo po na yan ay salita talaga ng Panginoon, mga kapatid, kung totoong may tiwala tayo sa Kanya, paniwalaan natin yung sinasabi ng Panginoon. Paniwalaan natin yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Kaya nga, kung totoong may tiwala tayo sa Kanya, yan ang unang dapat makita po sa atin. Kasi madali hong sabihin, nagtitiwala ako sa Diyos madaling lumabas po yan sa bibig natin na sa Kanya ko nananalig. Pero pag tayo po ay pinangangaralan nang mula sa salita ng Panginoon, kamusta po yung ating damdamin? Paano po natin to pinaniniwalaan? Paano po natin to tinatanggap sa atin pong mga buhay? Kasi kung totoo yon, na may tiwala tayo sa Kanya, dapat pinaniniwalaan natin mga sinasabi niya para po sa atin. Kaya yan yung unang bagay na nakita ko. Not only believe in God's Word, but also believe in God's way. Kasi tignan po ninyo, tuloy pa rin natin sa verse number 1. Sabi po dyan, "Tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria." So, nagbigay ang Diyos ng time frame. Kumbaga, sinabi niya rito, tomorrow, about this time. So, ibig sabihin, kinukonfirma ng Panginoon. At ito yung kaparaanan. Mga kapatid, kahit pa imposible, sa sitwasyon na meron tayo, pag sinabi ng Diyos sa ganitong oras, sa ganitong lugar, mangyayari po yun, mga kapatid. Di ba't si Elijah, yan ang sinabi ng Panginoon para siya i-train? Pumunta ka doon sa Saripat. Papakainin kita ron, bubuhayin kita ron. So, ang sabi ng Bible, meron na siyang inutusan doon. So, bago pa mangyari yun, pinakain siya ng raven. So, ang Diyos, pag nagbigay sa atin ng command, pag ang Diyos nagbigay sa atin ng instruction, mga kapatid, kahit pa yan hindi makatotohanan sa paningin natin, parang hindi naman talaga posibleng mangyari. Kasi nga, imposible yan. Panghawakan ho natin ang paraan ng Panginoon. Isipin nyo paano makakapagpakain yung widow woman? Wala nga huyang makain sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya.
O, umaasa lang yan sa mga mapupulot. Umaasa lang yan sa mga maibibigay sa kanyang pagkain. Ikaw, wala ka nga makain sa sarili mo, tapos magpapakain ka pa ng iba. So imagine niyo po yun. Kaya nga, ito sa church, kung makikita natin ito mga kapatid, itong prinsipyong ito, hindi ba't marami naman ho talaga sa atin kapos? Marami naman ho talaga sa atin sa buhay, ang daming pangangailangan, ang daming bayarin. Yan ang istorya nating lahat. Ang dami nating pinagkakautangan, ang dami nating mga babayaran, ang dami nating mga responsibilidad, ang dami nating dapat isettle. Lahat ng yan, kumbaga, damdamin nating lahat. Kumbaga, sitwasyon natin. Ano po? Pero paano natin nagagawa na meron tayong nagiging bahagi sa gawain po ng Panginoon? Maging sa amin. Kami po bilang mga nangangaral ng salita ng Diyos, I can say na talagang maraming ginagamit ang Panginoon para ma-provide yung aming needs. Pero kung titignan ko po yung mga taong ginagamit ng Diyos, yan yung mga taong maraming pangangailangan. Yan yung mga tao na gahanap din ng kanilang makakain sa kanila pong buhay, sa kanilang pamilya. Pero paano nangyayari yon? Kasi sabi ng Panginoon, unahin mo siya. Kaya nung dumating tong si Elijah, doon sa Sarephat, at ang hinanap niya, yung provision ng Panginoon, nakita niya hindi sa mayaman. Nakita niya hindi sa kaharian, hindi sa gobyerno, hindi kung kanino pa man. Nakita niya doon sa widow woman. Pero dahil sinabi ng Panginoon, kailangan gawin ni Elijah, at dahil sinabi ng Panginoon, kailangan gawin ng babaeng balo. So sa madalit salita, ito po yung paraan ng Panginoon. Huwag natin siyang questionin. Mga kapatid, kasi nga itong king's officer, yun ang tanong niya, saan manggagaling? Paano mangyayari? Imposible. And even itong si Elisha, pinagdudahan niya doon sa sinasabi sa kanila kasi nga, ang nakikita niya yung kalakihan ng problema. Ang nakikita niya yung matinding sitwasyon. Mga kapatid, sabi nga ho ng Bible, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So malinaw po na kung talagang tayo ay merong pananampalataya, hindi ho natin questionin yung paraan ng Diyos. Kung paano mangyayari yan, hindi na natin yan problema. Problema yan ng Panginoon. Basta't ang panghawakan natin, ang sabi ng Bible, pakakainin kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kung paano gagawin ng Diyos yun, problema ng Diyos yun. Ang problema natin, paano natin tatanggapin at paniniwalaan yung paraan ng Diyos. Kaya yun ho yung sitwasyon dito, mga kapatid. Actually, kung babasahin nyo ho yung chapter 7 na yan, ang ganda ho ng ginawa ng Panginoon dyan. Panibagong miracle na naman yan sa buhay po ni Prophet Elisha. Talagang dito po makikita natin kung ano yung ibig sabihin ng hiningi niyang double portion na spirit nitong si Elijah. So talagang ganun katindi yung kanya pong pinatunayan kung papaanong ang Diyos ay may magagawa sa buhay ng tao. Kaya yun yung bagay na magandang makita natin, believe in God's way, yung paraan natin. Ang gagawin natin, hindi ho yan magtatagumpay. Yung paraan natin, ang pipilit natin o gagawin natin, hindi ho yan magiging sapat para masagutan o matugunan yung ating pangangailangan. Ang hayaan natin, yung paraan ng Diyos. Yan ho yung pangalawang bagay na nakita ko. And last but not the least, believe in God's will. Kasi po, itong sabi ng verse number 2. Then, O Lord, on whose hand the king leaned, answered the man of God and said, Behold, if the Lord, kung, yan ang sabi niya po rito, would make windows in heaven, might this thing be? So, kung titignan po ninyo, parang ito panunukat, sa kakayanan at kalooban ng Diyos. Kasi, tignan niyo po, parang itong statement na to, nagsasabi, kung talagang kami mahalaga, kung talagang kami mahal ng Diyos, bakit pa niya kami inilagay sa ganitong sitwasyon? Kasi parang tayo rin naniniwala tayo, mga kapatid. Ewan ko po kung ito'y sasang-ayunan ninyo. Naniniwala po tayo na mahal tayo ng Diyos. Totoo po yun, mga kapatid. Ako, naniniwala ako, mahal ako ng Diyos. Pero kung minsan, yung paniniwala na yan, na mahal ako ng Diyos, naaapektuhan yan kapag tayo po walang makain. Naapektuhan yan pag tayo po'y nagkakasakit. Naapektuhan yan kapag tayo po ay kumbaga sumusuong sa mga pagsubok. Naapektuhan yan pag ang pakiramdam natin parang wala na tayong kasama o kakampi sa buhay. Naapektuhan yan ng maraming nangyayari sa paligid. So sa madalit salita, yung isip natin nadadaya ng nangyayari sa sitwasyon.
Pero yung ating paniniwala mula doon sa sinabi ng Bible, alam natin yan eh. Pag sinabing Bible, Word of God yan. Tama po ba ako mga kapatid? Sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos inerrant. Ang salita ng Panginoon powerful. Ang salita ng Diyos inspired. Alam ho natin lahat yan. Pero pag nasa sitwasyon na tayo, mga kapatid, nag-iiba na yung ating pong understanding. Nag-iiba na yung ating perspective kung ano yung kalooban ng Diyos. Tandaan po ninyo, pag sinabi natin God's will, hindi ho ibig sabihin yan gusto natin. Hindi ho ibig sabihin yan maganda para sa atin. Pag sinabi natin God's will, yan ay perfect at tama sa paningin niya. Yan yung kalooban niya. Kaya nga, di ba, nung nanalangin ang Panginoong Yesus, nung sinasabi niyang, kung loloobin mo, Ama, na wag nang mangyari sa akin, mangyari nawa. Pero kung hindi, wag yung gusto ko, kundi yung gusto mo pa rin. Gusto ba ng Panginoon ipako siya? Hindi. Gusto ba ni Jesus Christ saktan siya? Hindi. Pero kailangan niyang pagdaanan kasi nga, ang tawag doon, God's will. Naintindihan niyo mga kapatid? Ayaw natin ng hirap. Ayaw natin ng kakapusan. Ayaw natin na tayo ay napapalibutan ng problema. Pero kung yun yung God's will, paniwalaan natin ang Diyos. Dahil naniniwala po ako, kahit ganun ang sitwasyon, may kamay pa rin ng Panginoon, siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya niyang pahintuin ng ulan. Kaya niyang pigilin ang malakas na hangin at alon sa karagatan. Kaya niyang patayin ang kahit ilang tao sa mundong ito sa isang salita lamang niya. Diba? Nung sinabi ng Bible na magugunaw ang mundo, inutusan si Noah, walang nagawa ang tao. Naintindihan niyo mga kapatid? So sa madalit salita, pag sinabi ng Diyos, kaya nga ang dapat nating gawin, kung totoo tayong nagtitiwala sa Diyos, hindi ho natin dapat questionin yung kalooban ng Panginoon. Ito ba ang gusto ng Diyos sa amin? Mahirapan kami? Ito ba, if God's will, kung ito ba ang gusto ng Panginoon, bakit wala kaming makain? Mga kapatid, tandaan nyo, kahit kailan, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. His way is perfect. Kahit kailan, hindi natin pwedeng hatulan na hanggang dito na lang talaga tayo. Tandaan natin, panghawakan natin, maganda ang kalooban ng Panginoon para sa atin. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. May hinahanda ang Panginoon para po sa atin. Marahil, hindi lang ho natin nakikita sa ngayon kung ano po ang ending ng ating pong pinagdadaanan, pero gagarantiyan ko po kayo, ang dulo po nito, unexpected end. Ibig sabihin, ang dulo ng buhay ng isang sumusunod sa Panginoon ay buhay na matagumpay. Hindi ho tayo pwedeng maging bigo sa harapan ng Panginoon. Hindi porket namatay, talunan. Hindi ho porket nagkasakit, hindi na po mahal ng Diyos. Hindi porket naghihirap, wala na hong naging, kumbaga, blessing sa buhay. Mga kapatid, tandaan po ninyo, may iba't ibang kaparaanan ng Diyos para ibigay sa atin ang magandang ending ng atin pong mga buhay. Basta't hayaan lang ho natin ang kamay ng Diyos na siya ang kumilos. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, ito ho yung magandang sinabi ho ng Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Pakinggan po ninyo. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding. In all your ways, or in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, anong ibig sabihin nito? Wag ho sa atin, sa Diyos. Wag ako, wag sino man ang pagtiwalaan natin, at maging ang iyong sarili, wag mong pagtiwalaan, ang pagtiwalaan mo ang Panginoon. Sapagkat anong sabi ng Bible? Sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, kaya tayong bigyan ng tagumpay sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, sana po sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Mga kapatid, ito ho ang ating trivia. Ano po yung sinabi sa verse number 1 na siyang magiging paraan para tayo po, para sila makabili ng pangangailangan nila at pagkain nila. Meron pong ginamit po roon na paraan para yun ang kanilang maging pambayad sa kanilang bibiling pagkain. At ang sabi ng Bible, about this time shall a measure of fine flour be sold for a blank.
Yan, para may idea lang po kayo, yun ho yung kanilang ibabayad doon sa bibili nilang pagkain. Ganun lang po kamura, mga kapatid. Ano ho? So yan po ang ating trivia para po sa umagang ito. At ito naman po ang mga sumagot ng tama kahapon sa atin pong katanungan. Lugar kung saan sila mamumutol ng puno. Ayan, saan sila pumunta? Para mamutol ng puno. Ang tamang sagot ay Jordan. Ayan. Pag sinagot nyo ho, Michael, mali po. Kasi sabi ko, yan ay katunog ng pangalan o kawig ng pangalan ng isang basketballista. Kapag ang sinagot po ninyo Michael, mali po yon. Pero pag ang sinagot po ninyo Jordan, tama po kayo. So, ito po ang mga sumagot ng tama kahapon. Number 1. Naku, nakakatuwa naman Parang bago na naman tong number 1 natin. Nakaka-encourage naman. Ang number 1 natin sumagot ng tama kahapon, wala pong iba kung hindi si Sister Marian Kauyong. Ayan, ng Kalbayog, Samar. Good morning, Sister Marian. Nakaka-encourage naman, nakakatuwa na ikaw ay nagiging bahagi at ngayon, number 1 ka pa sa trivia natin. So, congratulations. At pangalawa natin ay si Sister Jen Baculpo. Ayan, good morning, Sister Jen. Ikaw ang number 2. At ang number 3, siyempre, meron ba titibag dito kay Sister Gypsy? Para hindi yata nawawala ito sa top 3 lagi. Naku, mukhang may kinakarir. Good morning, Sister Gypsy. Sana'y patuloy kang ingatan lagi ng Panginoon. Salamat sa iyo at congratulations sa tatlong nauna. Ayan, so kay Sister Marian, kay Sister Jen, at kay Sister Gypsy. Palakpakan po natin sila. Ayan, congratulations sa inyo at kayo ang top 3 kahapon. At ito pa, mga sumagot ng tama. Pang-4, si Ninang Kiten. Pang-5, Sister Mati Hikilio. Pang-6, Sister Hannah Trinidad. Pang-7, si Ninang Alice Nalaunan. Pang-8, si Ate LB Bautista. Pang-9, si Ninang Flor Biagtas. At pang-10 ay si Sister Glidel Bometibo. Ayan, congratulations sa inyo. Kayo ang top 10. Ngayong kahapon. Ayan, congratulations. Palakpakan din natin sila. Good morning sa inyo. At ito pa yung mga sumagot ng tama. Pang-11, si Ninang Ana Lacuna. Pang-12, Picture Alvin Ilalim. Pang-13, si Kuya Joel Bito. Pang-14 ay si Ate Rose Trinidad. At pang-15 ay si Brother Ariel Ilalim Jr. mula sa Vietnam. At pang-16 ay si Kuya Joe Trinidad. Ayan, good morning din sa inyo at maraming salamat sa inyong naging sagot. Ayan, salamat sa inyo at gusto lang natin batiin ng good morning si Ate Vilma Bautista. Diyan po yan sa Valenzuela. Good morning po at naka-join siya ngayon. At maging si Brother Ronnie Leona ng Malabon. Good morning. Nasa trabaho ito. Alam ko yung mga ganitong oras, nasa work na yan. Si Brother Ronnie, ingat sa trabaho, Brother Ronnie. And kasama rin natin si Brother Joel Lacuna ng Dubai. Good morning din, Brother Joel, dito sa Pilipinas. At sana'y maayos ang inyong kalagayan dyan at maging ang inyong buong pamilya. Ito po, ang mga magandang isama natin sa panalangin. Ngayon pong araw na ito, isama natin si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, si Kuya Ronnie Kasungkad, at siyempre si Sister Princess Olpindo ng South Australia. Include natin yung kanyang family sa prayer at maging si Sister Sherry Rose de la Cruz. Sister She, kasama ka sa prayer namin na sana'y talagang bigyan ka ng Diyos ng maayos na kalusugan, talagang maging paraan ng Panginoon yung operasyon mo na talagang pagalingin ka ng Diyos at bigyan ka ng katatagan ng loob. Nandito kami, nananalangin para sa iyo, Sister Shea. Sana'y talagang ingatan kayo ng Panginoon. Again, sa lahat ng mga nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you always, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed.
Tempest may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in